Hello guys, good afternoon. Wala, ang sarap sa feeling ng hapon kasi medyo malamig, ang simoy ng hangin, tsaka mingaw guys, walay guest. So masarap ang feeling ng hindi busy, relax, slow mode. Ayan, nakatulog ako ng konti pero dinistorbo ako ni Babu. So ayan, gustong gusto ko ang hapon guys. Nasa mood ako pag hapon. Ayan, bandang alas 6 na tayo dito sa Nepal. Mas maganda ang aking mood pag hapon. Hindi ko alam guys, kayo rin ba? Sa umaga guys, ayoko ng pag-usapan. Ayoko ng magluto ako ng chicken curry. So pinapaano ko muna siya, pinapa-brown para hindi malangsa. So, hindi ko alam kung ako lang ang ganito. Pag umaga guys, most of the time, wala ako sa mood. Hindi ko, ewan ko, yung utak ko, hindi ko ma-organize. Pero minsan naman masaya ako sa umaga. But, I don't know, hindi ko alam bakit. Parang sa umaga ay magulo ang utak ko ba. Yung parang maraming gagawin, maraming iisipin. Wala ako sa mood. And I apologize na alam nyo yon, wala ako sa mood sa umaga, which is hindi maganda. So ewan ko guys, matagal na akong ganito. Sa Kasara, minsan nasa mood, minsan wala. Most of the time sa Kasara, nasa mood ako kasi relax ang umaga doon guys eh. Alam nyo yon. So dito ngayon, relax naman sa umaga kasi hindi naman busy. Pero alam nyo yon, hindi ko alam kung bakit mahirap ang maging nasa mood. So yun ang kailangan kong baguhin sa aking sarili. Workout ng malala. I-workout ang sariling isip. So ayun guys, luto muna ako ng chicken curry. Gusto kong mag-adobong kangkong. Meron akong kangkong guys. Alam nyo ang mura ng kangkong dito, 30 rupees. 10 pesos. Isang bugkos. Kanina, inano ko na siya. Harba, kasi tawag ganyan ko na. So, nag-message ako kay Subash. Bilhan ako ng tofu or paneer dito kasi masarap siya. Parang masarap siya pag may tofu, guys. So, may protein tayo. Bukas ko siya kakainin. Bukas ko na lang ito lulutuin siguro. So, ayun guys. Magluto muna tayo ng chicken curry. Say hello. Not there anymore? Rice? Wait. I think it's the ant. Wait. Us. Huh? No. YouTube. What's your channel name? Saisa. Aisa. Yes. Who are your followers? Nepalese or Filipino? Filipinos. Most of Filipino. Do you have milk tea, matre? Sanil, can you give cigarette? Yeah, every day.
Ajur! Good morning guys! Ulam for lunch ni mother-in-law at ni brother-in-law. Parsi munta or udlot ng kalabasa guys. Yan, nakasaing na ako. Tsaka ito yung dal. Yan. Good morning guys! Musta kayong lahat? Ako lang mag-isa at si Kali ang nandito. Ang mga bata ay nasa school na guys. Nag-alarm ako ng alas 7. 6:45. Natulog uli. Nagising alas 7:30. Nakapagluto pa ako ng pasta. Alas 8 na nag-ready yung mga bata. Kumain. Nakaalis ng 8:33. Buti na lang 8:33 din yung bus. Late din yung bus. Sarap matulog guys sa umaga. Hindi ko alam na naginip pa ako. Ako lang mag-isa. Ako nagluto sa pagkain nila brother-in-law at mother-in-law. Usually si brother-in-law talaga yan pag wala siyang lakad. Pag may lakad siya guys, ako ang nagluluto. Sa pilitan yun. Kasi ayoko magluto ng pagkain nila at ayokong may naririnig akong mga comment na ayoko mag-isip everyday kung anong lulutuin na gulay. Ay nako, bahala kayo dyan. Pero pag nandito si Santos guys, mag-e-effort ako. Mag-e-effort ako magluto para sa kanya. Pero wala naman siya dito, kami lang ng mga bata. Iba po ang ulam namin ha. Iba ang ulam namin ng mga bata. Iba ang gusto namin, hindi yung curry nila. Kaya si Subash ang laging nagluluto ng kanyang terkari. Ayun. And then, nagpunta sila ni mother-in-law sa ospital kasi tawag dito, ilang days niya nang iniinda yung kanyang likod guys. Yung dito banda guys ba? Dito. Masakit. Hindi ko alam kung sa labas ang masakit, muscle, or sa likod, sa mga organs niya. Dati pa yan niya guys na iniinda na sakit. Hindi ko alam, siguro wala nang cure kasi mainit kaya ako nag-cap. Ang itim ko na guys, sa personal ang itim ko na. Kamay ko sobrang kayo manggi. Kasi tamad akong mag-sweater minsan. Gusto ko madali ang trabaho. So yung sa likod ni mother-in-law guys, matagal yan na yan iniinda. So may gamot siyang mini-maintain dyan. At saka ointment, yung parang haplas, parang maanghang na ointment sa atin. Hindi ko alam kung para saan yan. Kung ano talaga ang root cause ng kanyang sa likod na yan. Guys, ang dami niyang ang dami na nang dinadamdam. Talagang na si mother-in-law. Luya na in Bisaya ba, weak na. Tapos yung niya, yung sa lungs niya, pneumonia. Hirap pa rin siyang huminga. Pa rin siya, supported by oxygen pa rin. Siguro, feeling ko guys, na yan siya, forever na yung oxygen niya. Hindi na yan siya gagaling. Pero, I'm praying na sana gumaling pa rin siya dyan sa kanyang pag-oxygen ba. Kasi, mahirap. Nasa bahay lang siya. Siya guys, stuck siya sa bahay. Sa bagay, matanda na naman siya. Saan siya pupunta, diba? Sa bahay lang din. Pero alam mo yun, kung gusto mong gumala sa kapitbahay o sa kaibigan o sa ang lugar, sa mga anak niya, baka gusto niya mag-travel, hindi na niya magawa yun guys. So, kailangan niyang maningkamot sa iyang kaugalingon nga maulian siya in Bisaya, di ba? Kailangan niyang magpalakas yung ganun ba kasi wala namang ibang makakatulong sa kanya kundi sarili niya. Syempre kami support lang, especially yung mga anak niya. Ako, assist lang talaga ako. So, sana umukay siya pero feeling ko hindi na magiging better si Bianan, parang ganyan na yan siya. So, nagpunta sila ng ospital ni Subash. Sabi ni Subash, Bauju, ang sinabi niya sa akin, bibili ng gamot. Pero pagkita ko sa room, nakalak. So, sumama si Bianan. Hindi niya ako sinabihan na magluto ka. Mas okay sa akin guys na hindi niya ako inuutusan. Kusa kong gagawin. May nabasa nga ako kagabi na vlog na mga Pilipino, kikilos, masipag yan kikilos, but ayaw nila na kinocommand. Alam niyo yon?
Pero sa trabaho naman, okay naman, 'di ba? Okay naman tayong may mag-command sa atin. Syempre, mga managers natin. Pero dito sa bahay, alam nyo 'yun, walang manager dito. Equal tayo, so huwag nyo akong uutusan. Parang ganun. Nako, sabihin nyo ng masama ang ugali ko, pero ayoko nang inuutusan, guys. Lalo na si brother-in-law. Kahit yung asawa ko, hindi naman nang uutos sa akin yun. Si Santosh, hindi niya nag-utos sa akin kasi alam niya ang ugali ko. Ayaw kong inuutusan, guys. Lalo na pag may ginagawa ako, yung ugali ni brother-in-law, pag may ginagawa ako tapos uutusan niya ako, hate na hate ko yan. Kaya ngayon umiiwas na siya sa ganyan. Pero pag wala siyang choice talaga, kahit may ginagawa ako, nang uutos siya kasi siya lang nga mag-isa. Pero nung may staff dito, guys, hindi yan siya nanguutos sa akin. Ano ako, nung may staff pa, relax ako, tulong-tulong lang. Masaya ako noon, guys. Ang saya ko nung nag-start dito. Parang, light lang ang pakiramdam ko. Ngayon, mabigat. Kasi parang, ang daming responsibilidad, ang daming, alam niyo yun? Alam niyo na yung ibig kong sabihin. So, kailangan ko mag-refresh. Exam ng mga bata. So, tingnan natin saan tayo pupunta. After ng exam, may 3 days holiday. So, ayun lang ang aking chika. Kahapon naglaba. Hindi nakatuyo ng half-half. And then, mga puti. Ihuluman ako. So, ayun lang guys, ang ating chika. Bagyo pa rin din sa Pinas. Ingat po kayong lahat. Keep safe po kayo. Keep safe po kayo. Ayun. Kawawa naman yung mga yung mga naapektuhan sa mga baha-baha or alam niyo yun, yung mga kababayan natin dyan na hindi makahanap buhay. So, praying for you. Sana maging okay kayong lahat. Laban lang. Sana magbago ang sistema pag may mga baha-baha, guys, no? Hindi yung naririnig mo lang sa kwento na resilient ang mga Pinoy, yung nakita ko sa sa FB. We deserve a better system, not just stories that says how strong Filipinos are or how we survive. So, sana maging okay lahat. Sana okay lang kayong lahat. And ayun. So, thank you all so much. See you all in my next vlog, guys. Bye. God bless.